I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Bakit hinayaan nila na ngayon lang lumabas itong bilyon o bilyon na korupsyon? Ano bang ginagawa ng ombudsman before? Umupo lang sa lamisa nila dyan, maghintay lang ng compliance. Pag DPWs, okay lang. Isa si former Ombudsman Samuel Martires sa mga umano'y dahilan kung bakit tila sumabog ang korupsyon sa Department of Public Works and Highways. Yan ang paninindigan ni Dr. John Chong, ang presidente ng anti-corruption NGO na Task Force Kasanag. Bago pa man daw kasi pumutok ang flood control scandal, laganap na umano ang korupsyon sa DPWH. Ayon kay Chong, 2022 pa lang, lumapit na sila sa Office of the Ombudsman para ihabla sina Benguet Representative at Noy House Committee on Appropriations Chairperson Eric Yap, ako Bicol Party List Representative Zaldico at CWS Representative Edwin Guardiola. Dahil umano yan sa mahigit 50 billion pesos worth of DPWH projects na nakubra lamang daw ng 3 kongresista noong 2021. Pero ani Chong, tila isinantabi lang daw ni former Ombudsman Samuel Martires ang kanilang reklamo. Ano ba klaseng ombudsman sila ni Martires that time? Ba't hinayaan nilang lumaki ang baha? Ba't hinayaan nilang 100 billion o pilang bilyon ang nalustay? Hindi pa ba mananagot ang ombudsman dyan? Hindi pa ba mananagot ang COA dyan? Just my question. Kailangan pa sagutin ng ombudsman before kasi nag-file na kami. Ang request namin, Sir Ombudsman, the task force ko sana kailangan ng tulong nyo for fact-finding. Buto proof. Hindi naman kami investigador. Kung kami pupunta doon, baka nabaril pa kami ng mga kontraktor at congressman dyan eh. Ayon sa isinumiteng liham ni Chong sa Ombudsman noong 2022, stockholder umano si Yap ng Earthyard Corporation. Isinasaad sa liham na importer at supplier daw ng unpatented o fake materials from China ang nasabing kumpanya base raw sa kanilang investigasyon at mga hawak na dokumento. Ayon pa sa liham, Earthyard ang supplier ng mga materyales at majority ng mga umano'y slope protection projects na napunta sa FESCO Incorporated. Ang kumpanyang ito, pagmamayari ng isang Robert Inson na ani Chong ay asawa ni Effie Vanessa Yap Inson na kapatid ni Congressman Yap at dati na ring tumakbo bilang 5th nominee ng ACT-CIS Party List noong 2022. Dagdag pa sa liham ni Chong noong 2022, majority umano ng budget para sa 2021 slope protection projects ay allocated kina Yap, Co at Guardiola. Binibenta raw ng 3 kongresista ang mga kontrata sa mga kontraktor sa halagang 30%. Well, the evidence, based to the evidence na hawak namin, kasi kami nagbabase kami sa ebidensya, sir, no? Sila naman ang contractor talaga. Sila ang nananalo sa bidding, no? Sila, kanilang contractors ang... Kahit sabihin na natin na ibang contractor po na sa kanila, naka-line sa kanilang project, no? Sila talaga ang, kumbaga sa ano, silang nag-insert niyan. Silang contractor, sila din ang supplier. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng 3 kongresista pero wala pa silang sagot sa kasalukuyan. Sinubukan din naming humingi ng paglilinaw sa impormasyong inilahad ni Chong dahil sa pagsusuri ng BNC, 2022 lamang nagsimulang umupo si Guardiola sa Kamara bilang kinatawan ng CWS Party List. Basta sa pagkakalam ko dyan, 2022, congressman na sa CWS. Idinunog din namin ito kay former Ombudsman Samuel Martires. Aniya, hindi umano siya aware sa reklamong isinumite ni Chong sa kanyang tanggapan noong 2022. Kasalukuyang nasa spotlight ng investigasyon ngayon ang 3 kongresista. Ngayong araw lang, kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos na frozen na ang assets ni Yap at ng kapatid nitong si ACT-CIS Representative Edvic Yap. Kasalukuyang tinutugis ng mga otoridad si Co at itinuturing na isa sa mga key figure ng DPWH corruption sa Marcos Jr. administration. Kasama naman si Guardiola sa first batch ng mga tinaguriang contractor na pinakakasuhan ng ICI at DPWH sa Office of the Ombudsman dahil umano sa prohibited interest law violations. Totoo naman yun, di ba? Bago pumutok ang flood control scandal, mga kababayan, alam po natin lahat yan, hindi tayo pwedeng magmaang-maangan pa, dekada na po ang kurakot sa pamahalaan. 'Di ba? Ngayon lang po natuklasan sa Marcos administration mismo ang pangulo ang nakatuklas. Sasabihin nyo, only the Marcos administration? No. Mali po kayo. Sobrang mali kayo. As in mali ang mga DDS. 'Di ba? Sa panahon ni Duterte talaga, talamak ang corruption. Kasi nga, hindi naman talaga siya naninita eh. Pinapabayaan na niya yung mga taong nangungurakot. Sabi niya nga eh. Ang talamak talaga na corruption sa DPWH. Pero anong ginagawa niya? Wala, 'di ba? Wala as in. Hanggang salita, wala sa gawa. Tapos sasabihin niyo matapang, ganito, ganon. Ay, sos, Mariusep. Wala, hindi matapang yun. Duwag. Si dating Pangulong Digong.
Hindi niya kayang sugpuin ang korupsyon sa Pilipinas. Ang talagang matapang si Pangulong Marcos Jr. Wala nang iba, 'di ba? Wala siyang sinasanto kahit sino. 'Di ba? Nakulong nga si Digong sa pamumuno niya under ng kanyang administration, ganun si Kibuloy. Ganun dapat ang leader. 'Di ba? May panindigan. Ito na naman ang tinitrending na naman ng mga DDS. Wala daw nakulong ng mga big fish. Yan yung mga makitid ng utak nila, wala silang alam. Hindi nila alam kung anong ibig sabihin ng due process. Sa palibhasa kasi walang due process nung panahon ni Digong dahil hindi kasi kumikilo si Marites, yung ombudsman ng Duterte administration. Wala as in, pinakapulpul na ombudsman sa totoo lang. Ngayon, buti pa yan si Ombudsman Remulla. Talaga namang kumikilos, nagtatrabaho. Sasabihin na naman nila, ay, nako, kurakot talaga yung Marcos admin. Sigurado kayo? 'Di ba? Yang paninita ni Pangulong Marcos Jr., yang pag-i-expose ng korupsyon sa flood control sa DPWH, ang dami kayang tinamaan ng mga congressman at senador at mga ibang tao pa. 'Di ba? Ang daming tinamaan Kaya ang ginawa nila, galit na galit sila kay Pangulong Marcos Jr. Why? Nandoon na yung yung plano nilang distab, nagrally-rally pa. Pati yung mismong kapatid, pinagkaluno ang Pangulo, 'di ba? Part ng distab 'yun pinagtutulungan ng Pangulo, inaalipusta. Ngayon, gumawa na naman sila ng istoryahe. Para daw sabihin ang Pangulo ang nangurakot. Pinain nila si Saldico, pinain nila si Gutesa para madiin yung magpinsan. Tapos, grabe! Ang tindi nyo mang baliktad Akala nyo kasi siguro matitinag si Pangulong Marcos Jr. Yun ang alam nyo. Yan ang alam nyo. Hindi nyo kayang titinagin yan. Hindi nyo kayang pabagsakin kasi kahit saan ang gulo sa buong mundo or saan korte sa buong mundo, hindi kayo talaga mananalo kay Pangulong Marcos Jr. kasi wala naman talaga. 'Di ba? Kayang-kaya niya kayong kaya kanyang ipakulong. Kaya mababaliktad kayo talaga sa mga pagbibintang nyo. Yung mga salot ng mga dilis, ay sus. Puro bintang sa Pangulo ngayon. Nag-backfire sa kanila. Tuloy. Yung naging katendem niya, tumatanggap ng pera galing sa Pugo, campaign funds niya pala. 'Di ba? Sa tingin ko lang nagiging drug lord queen yan 'Di ba? Yun ang binibintang nila kay dating Senador Laila de Lima, drug lord queen daw. Yun pala si Lustay. Biro nyo yun. Talagang totoo yung sinabi ni Dr. Chong. Kasi talamak talaga ang korupsyon sa panahon ni Digong. Sa mga nagdaan pang mga admin, may talagang korap nangyayari sa Pilipinas. Dekada na po yan. Bakit nasabi natin? Yung si Napoles, di ba? Sa PDAB scam. Bakit siya nakulong? Di ba korupsyon? Ngayon lang, napakaswerte ng Pilipinas. Mismo, Pangulo ang nakatuklas. Iyan ang mayroong yagbols. Diba, matapang niya isiniwala. Wala siyang sinasanto kahit sino, kahit pinsan niya pa yan. Pag nagkasala, go. Kahit na mag-anak niya, go. Yan. Yan ang totoong leader. Dumidepende kung ano pong nakasaad sa saligang batas. Tama po yan. So ngayon, lahat po ng nangyayari ngayon, isisisi nyo sa Marcos admin. Sus, Mariosep. Sino bang naniniwala sa mga DDS? Di ba mga DDS lang? Nako, wala na akong tiwala dyan. Pati yung kay Sara Duterte, puro yan para siyang lata. 'Di ba? Maingay, batingaw. Si Sara ay isang batingaw. 'Di ba? Kung kung makapagbintang, akala mo malinis. Kumusta na kaya yung issue niya, 'di ba? So yun, mga kababayan, ano pong makomento nyo dito? Courtesy po ng Billionaire Channel. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye and baboos. God bless Philippines.